Mapagpalang umaga, tanghali at gabi mangdaw kayo sa mundo mga kakwento. Ang pagkakakuha ng larawan ni Naoya Monster Inoue na tila nagpapakita ng tinatawag na demon back mula sa sikat na anime at manga na Baki the Grappler ay may malaking kahulugan, lalo na sa kanyang nalalapit na laban kontra yan kay Murojon Akmadalib. Sa kulturang Hapon at sa mundo ng martial arts, ang demon back ay simbolo ng sukdulang lakas, tapang at nagatagong enerhiya na lumalabas lamang sa mga sandaling kailangan na isang mandirigma na ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang imahe na ito ay hindi lamang basta pisikal na anyo ng muscle o katawan, kundi representasyon ng pusong palaban, determinasyon at kawalan ng takot sa gitna ng pinakamalaking hamon. Para kay Inoue, ang pagkakapareha ng kanyang larawan sa demon back ay nagbibigay ng dagdag na psychological edge sa mata ng kanyang mga taga-suporta. Ito ay nagsisilbing inspirasyon at patunay na siya ay nasa rurok ng kanyang forma, isang halimaw na handang sumagupa sa sinuman. Sa kabilang banda mga kwento, maaari nitong magdulot ng pressure at intimidation sa kanyang kalaban, sapagkat kung ang isang mandirigmang tulad ni Akmadalib ay makakakita ng ganitong simbolismo, tiyak na daragdag ito sa bigat ng kanyang haharapin. Higit sa lahat mga kwento, mahalaga ang imaheng ito dahil pinakita nito na si Inoue ay hindi lamang lumalaban gamit ang kanyang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa antas ng simbolo at kultura. Ang demon back ay nagsisilbing paalala na siya hindi ordinaryong boksingero, siya isang alamat na patuloy nag-uukit ng kasaysayan. At sa laban kontra kay Akmadalib, ang lakas na sinisimbolo ng imaheng iyon ay maring maging susi upang muling patunayan kung bakit tinatawag siyang monster ng boxing world. Sa naging panayam, mariing inilahad ni Inoue ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang magiging kalaban. Ayon sa kanya, I watched him, but only briefly. I just saw his aura. Dagdag pa niya na nakita niya ang kumpiyansa ni Akmadalib at binigyang diin na ang mga boksingerong may gantong klase ng tiwala sa sarili ay kadalasang nagiging mapanganib sa ibabaw ng lona. Gayunpaman, kahit pa may respeto si Inoue sa kakayahan ng kanyang makakaharap, hindi nito ibig sabihin na siya ay nangangamba. Kaakibat naman ng kanyang karanasan, ipinahayag ni Akmadalib sa isang public training session, my strengths are punching, technique and endurance. I also have the ability to think well, and that's what makes me great. Nabuo ang kanyang kumpiyansa, hindi lamang sa lakas, kundi maging sa kanyang talino sa loob ng ring. Isang kombinasyon na maaari niyang gamitin laban niyan sa Japanese superstar. Ngunit, mabilis na sinagot ni Inoue ang mga pahayag na ito. At sinabi dito na ang nakakatakot lang daw kay Akmadalib ay ang kanyang physical na strength at power. Malinaw na ipinapakita ni Inoue na hindi siya nagpapadaig sa pananalita ng kanyang makakalaban at naniniwala siyang mas kumpleto ang kanyang kakayahan kontra yan kay Akmadalib. Pero talagang nabanggit niya na may nakakatakot kay Akma. Aba teka, dagdag pa rito, nilinaw ni Inoue na ang kanyang filosofiya sa bawat laban. I don't have the mindset of defending my title in any fight. My goal is to win without focusing on a knockout. Sa kabila ng kanyang matinding knockout record, hindi umano ito ang pangunahing hinahabol ni Inoue, kundi ang tiyak at kontroladong panalo na magpapatunay ng kanyang pagiging isa sa pinakamahusay sa lahat ng panahon. Mga kakwento, nakikita natin na parehong handa at puno ng tiwala ang dalawang mandirigmang ito. Para kay Akmadalib, ito ang pagkakataong may balik ang kanyang dating trono at patunayan na hindi pa tapos ang kanyang kwento sa mundo ng boxing. Para naman kay Inoue, ito ay isa na namang hamon upang mapatunayan ang bansag sa kanya na monster na hindi lamang sa pangalan kundi sa kanyang tunay na kakayahan sa ibabaw ng ring. Kaya tutok lang mga kwento dahil ang laban nito ay tiyak na magsisindi ng apoy sa mundo ng boxing. Isang sagupaan na puno ng karangalan at lakas na siguradong antabayanan ng buong mundo. Samantala, sa kanilang face-off, umangat agad ang tensyon dahil sa malaking diferensya ng tangkad ni Sebastian Fundora at ni Keith Thurman. Dahil sa sobrang tangkad ni Fundora, nagpasya si Thurman na gumamit ng upuan upang magpantay ang kanilang mga mata sa litrato at video ng face-off. Ang ginawa ni Thurman ay hindi lamang nakatawag pansin, kundi nagbigay rin ng kakaibang aliw at komedya sa seryosong pagkakataon. Mga kakwento, sa kabila ng nakakatawang eksena, ipinakita ni Thurman ang kanyang kumpiyansa na hindi magiging hadlang ang taas ni Fundora sa aktwal na laban. Ang insidenteng ito ay agad naging viral at pinag-usapan ng mga fans na nagsisilbing dagdag hype para sa kanilang inaabangang sagupaan. Ikaw kanino ka? Kay Sebastian o di kay Thurman?
Comment na sa baba, kabayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong The Adventure Mix Vlog. Shoutout dyan sa Oroqueta City, Misamis Occidental, Mindanao. Kaya kwentong Vince Villar. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.